Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan po natin ang mga messages ninyo for October 4. Kunin muna tayo. Kunin muna tayo sa trinkets. We have star. Yan. So, this is about hope. This is about enlightenment, guidance, positivity, no? So, yun ang mga, ano ninyo ngayon. Maring yun ang mga bagay na maha-highlight sa ngayon, no? You will be guided also kung ano man ang mga kailangan ninyong gawin sa ngayon, decision making, mga ganon. Makakaasa kayo that you are divinely guided. There is balance also na maaari ninyong gawin, no? Kailangan balansiyado ang lahat, ang gagawin ninyo. Kailangan ninyong pag-isipan, yung ganon. This is also about confidence and determination, no? So, meron din kayong effort na gagawin dito talaga sa kung ano man ang endeavor na to na gagawin ninyo. We have the baby girl. Ayan, this is new beginning energy, no? May sisimulan talaga kayo ditong bago. Capricorn, there's something new that you're going to start, no? Sa ngayon. Maari din ang iba sa inyo is welcoming a new baby, no? Baby girl is coming in. Maaring kayo ang manganganak. Kung hindi naman, maaring kapamilya ninyo, kapatid, maaring ganon, pamangkin, maaring ganon, ano? That is welcoming a new baby. Could be baby girl or baby boy dahil general reading naman ito. So, what else for Capricorn? We have 3 of Pentacles. Ayan. So, this is the beginning of your success, Capricorn. Papunta na kayo, paakyat na kayo ngayon sa ladder of success. Kung ano man ang current ninyong ginagawa, papunta na kayo sa tagumpay. Maaring dito, you're going to take action towards something different, something new, no? Na strategy para talaga kayo ay umarangkada papunta doon sa tagumpay. Maaring ganun din ang ganap dito. There could be collaboration, there could be partnerships dito na maaring mangyari at maaring yun ang mag-expedite ng inyong success dahil dyan sa mga makakasama ninyo, makakatrabaho ninyo, makaka-team up ninyo, no, Capricorn? We have judgment. Ayan. So, there is an important decision that you need to make sa ngayon. For some of you, no, Capricorn, this is related to your past, no, past relationships, past experiences ninyo. May mga unsettled, pa dito, situation from the past, no? Maaring meron din ditong mga desisyon na kailangan ninyong gawin na sa ngayon. It's because maybe nag-arise na ang ganitong sitwasyon before, pero maaring in-ignore ninyo, maaring hindi kayo handa, no, na i-address ang sitwasyon na yon. But now, same thing, it's resurfacing, same situation. Kaya ngayon may panawagan sa inyo, no, ang angel of the past na you really have to make a decision now, Capricorn. Otherwise, no, kung ano man din ang desisyon na gagawin ninyo ngayon, it is going to affect the course of your life, no? Whichever way ang kunin ninyo, either magdesisyon kayo, i-address ninyo, or i-ignore nyo uli. Parehas lang din, di ba? Babalik at babalik yan kapag hindi rin ninyo in-address yan sa ngayon. Kaya, ayun, may mga importante kayong pag-iisipan sa ngayon. Kasi, kung ang mensaheng ito nagre-resonate with you, Capricorn, alam ninyo kung anong sitwasyon ito galing sa inyong nakaraan, no? Ang nangyayari muli sa ngayon, ang kailangan ninyong i-address, no? It's all up to you if you're going to ignore that or if you're going to address that kung gusto nyo nang matapos na ang lahat. Kung gusto ninyo matuldukan na ang sitwasyon na to, then hindi na yan babalik pa kahit kailan. It's not going to arise again sa buhay ninyo ever, no? Kapag in-address nyo yan sa ngayon. But that is that important decision na kailangan ninyong gawin sa ngayon. So, it's all up to you. Okay? We have 8 of Wands. Ayan. So, may travel, no? May travel energy. This could be literal na travel na babiyahe talaga kayo physically, Capricorn, or this
could be a mental travel. Dahil mahaba-haba siguro ang pag-iisipan ninyo ngayon because of this decision making na kinakaharap ninyo, kaya maaring malayo, malalim ang pag-iisipan ninyo ngayon, Capricorn, no? But doon naman sa magta-travel na physical travel, Capricorn, napakaganda ng energy na to, no? Kasi maaring matagal na ninyo itong hinihintay na travel opportunity na to, and now the time has come na talagang matutuloy na ang pagbabiyaheng ito. This could be related to visiting family, maaring ganon, maaring long distance travel ito, maaring long drive ito, maaari din na magfa-fly kayo, maaari din na this is job opportunity overseas, maaari din ganon ang sitwasyon. But whatever the case may be, matagal na ninyo tong hinihintay, Capricorn. So, good luck, no? So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo dito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for today, October 4. Tingnan natin muna sa mga trinkets. Anong message ninyo from the trinkets? We have the zebra. Ayan. So, yung zebra po, this is about determination and communication. So, you're going to be very determined ngayon kung ano man ang mga binabalak ninyong gawin, ano man ang mga ine-envision ninyo for yourself. Ngayon, it feels like determination is there within you. At gagawin ninyo ang lahat ngayon, no? Para magawa ninyo kung ano ang gusto ninyong gawin. We have the barrel. Ayan. So, this is about richness. This is about well-being, no? At ano din ito? Parang there is transformation energy din dito, no? Parang gagawin nyo ngayon out with the old, in with the new. Yung ganon, no? Maaring yung determination na to, maaring may binabala kayong pagbabago, no, na gagawin sa buhay ninyo, and you're going to do that around this time, no? You're going to be doing things na kung ano yung hindi nyo na kailangan, kung ano na yung luma, kung ano na yung hindi nagsiserve ng iyong highest good, you know. Maybe you are going to start doing the practical steps na para matanggal na yon sa buhay ninyo so that you can welcome newness, no? What else? We have a butterfly. Ayan. This is change and transformation as well, Virgo. So, most likely talaga, marami kayong balak, marami kayong iniisip na gustong baguhin sa buhay ninyo, no? Sa iba't ibang parte ng buhay ninyo, or maybe in some specific areas lang. But definitely, this is a massive change na gusto ninyong gawin, no? So, we have 7 of Wands. Ayan. So, there are challenges, no? Na maaring ma-encounter kayo along this journey, no? Yung journey ng mga changes and transformation na gagawin ninyo. So, maaring it won't be very easy, no? But we have determination symbol dito. Kaya, ganun pa man ang sitwasyon, medyo may challenging situation man, medyo mahirap-hirap mang gawin yan, but hindi kayo susuko dyan. Hindi niyo susukuan. Talagang you're going to do anything and everything in your power para magawa ninyo yung mga pagbabagong gusto ninyo, no? It won't be easy, no? For sure, it won't be easy. But, yun nga, determined kayo na gawin yan. Determined kayo na baguhin na para sa pagbabago, para sa positibong pagbabago, no? What else? We have 10 of Pentacles support. Maaaring mga changes na yan, ano, na gagawin ninyo. May require you to have some kind of resources siguro. Maaaring may mga kailangan kayong kakailanganin ninyong kaperahan, mga ganon, kakailanganin ninyo ng suporta ng ibang tao because maybe you can't do it yourself, all by yourself, no? Medyo siguro ano yan, talagang malakihang pagbabago. Maaring, ay pick up ko dito, you know, change of residence. Maaring matagal na ninyong gustong
gawin yan. Matagal na ninyong hinahangad na maglipat ng bahay, maglipat ng tirahan, maglipat ng lugar na tinitirhan ninyo, no? Maaring matagal na ninyong minamanifest yan, but medyo nga siguro nahihirapan kayo to do it, no? Kaya ngayon, maybe, you know, some support may be coming in, no? Resources, tao, manpower, maaring may mga papasok ng support sa inyo. Kaya kahit medyo challenging yan, you're going to talaga pursue it, no? Yung determination ninyo coupled with kagustuhan talaga ninyong gawin ang pagbabagong yan, plus the support of the people coming in, so magagawa ninyo yan, no? Virgo, tsaga-tsaga lang. At saka, yeah, keep your hope and faith alive. Dahil kung ano man ang gusto ninyo, if it is for your highest good, it will happen. No? You will receive the support from the divine universe through people, through resources, through anything that you may need to journey na to. You will receive it. For others of you, Virgo, this is also about money. No? This is about wealth. This is about financial future for some of you. Maaring ngayon, masasabi nyo na talagang nakapag-ipon na kayo. No? Maaring nakapag-start na kayo na mag-build ng yung financial future na you'd be able to support yourself and your family. No? Maaari din na ngayon magsisimula na kayo na talagang mag-ipon. Maaaring ngayon magsisimula na kayo na magtabi for the future, no? Maaring ganun din ang ganap dito. But for most of you, napipick up ko din dito, maaring merong inheritance kayong pinag-uusapan ngayon, no? May mga inheritance ang pamilya na maaring ngayon paghahati-hatian na, or maaring ngayon inaalam na ng bawat isa or ipinapaalam na sa inyo kung ano yung mana ninyo, kung ano yung hatian, na maaring nag-aasikaso na din ang iba sa inyo ng inyong papeles, no? Kasi maaring property itong hati-hatian ninyo. So maybe ngayon pinag-uusapan na anong mga kailangan ng mga dokumento so that you can start processing na mailipat sa pangalan ninyo, yung mga ganon sitwasyon. So we have Knight of Cups and Virgo. Mostly sa inyo talaga, you know, you are having a deeper awareness and understanding of your existence, no? Ang iba sa inyo ngayon, mas lumalalim na ang awareness and understanding ninyo why you are here, no? Ano ang calling ninyo? Ano yung mission ninyo in life? Ano yung purpose ninyo in life? So parang nandun sa sa area na yon ang focus din ng iba sa inyo, because maybe ang changes din na yan na maaring gawin ninyo sa buhay ninyo, maaari din na there is a personal transformation happening dito, because maybe talaga meron na kayong mga intuitive messages, intuitive nudges na nare-receive dito, and you know, no, na those messages are calling you to embrace your purpose, to embrace your mission in life, no? Kaya maaring malalim na ngayon ang mga iniisip ninyo, yung mga changes na yan na maaring gagawin niyo sa buhay ninyo maybe is in alignment with your destiny and your purpose na, no? Kaya gustong-gusto niyo talagang gawin na ang pagbabagong yan. Gustong-gusto niyo na talaga na magkaroon na ng pagbabago ang buhay ninyo, no? So, good luck, Virgo, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 4. At kuha muna tayo ng trinkets po. So we have Swan. Ayan, paunang message sa inyo is Swan. So this is about confidence. This is about determination and balance, no? So what else? We have a big butterfly. Ayan. So malaking pagbabago ang maaaring mangyayari sa buhay ninyo sa ngayon, Taurus. Maybe kung ano man ang pagbabago na yan, it may need balance, no? Yung sakto lang, yung balance lang, yung gano'n. So, what else for Taurus? We have, ayan, dami pagbabago, no? Kasi si Dragonfly din, this is about change, this is about transformation.
and new beginnings. So, maraming ganap, maraming transition ang maaaring mangyari dito sa inyo, Taurus, and you are about to start fresh then in some areas of your life. Kung ano yung gagawin ninyong pagbabago dito, it feels like to me that is going to bring positive change talaga. Kaya excited na din kayong magsimula ng bagong chapter sa buhay ninyo, no? So, what else for Taurus? We have the Empress energy. Talaga, this is really beautiful. Yung pagbabago yan is going to create positive change sa buhay ninyo, lalo-lalo na pagdating sa kaperahan, no? Lalo-lalo na pagdating sa source of income, negosyo ninyo, no? Career, yun. Kung ano man ang pinagagalingan ng inyong kaperahan. Ayan. So, maaring meron ditong pagbabago, no? Ng trabaho, pagbabago ng sitwasyon sa inyong finances. Maaring may mga adjustment na gagawin ng iba sa inyo sa pagbabudget, maaring ganon. Or career path, no? May change of career path dito siguro ang iba. Maaring from working 9 to 5 job, maaring ganon. You will be shifting to to being an entrepreneur. Maaring magbe-business na kayo, no? Taurus, maaring ganun ang sitwasyon ng iba. Si Empress is an energy of prosperity and abundance. Kaya kung ano man tong pagbabago na maaring i-create ninyo for yourself dito pagdating sa money, career, and finances, that is going to bring forth prosperity and abundance and financial success sa inyo, Taurus. So, very positive tayo dyan, no? And this is new beginning energy na hatid ng Dragonfly. Si Empress din, this is creation energy talaga. So, definitely, meron kayong sisimulang bago, no? Bagong endeavor, bagong sitwasyon, bagong experiences ang i-welcome dito ni Taurus. And some of you, Taurus, is maybe welcoming a new baby, no? Sa pamilya, maaari din na hindi kayo yon, maaari din na asawa ninyo, girlfriend ninyo, or maaring within the family circle. Maaring may i-welcome kayo ditong anak ng pamangkin ninyo, anak ng kapatid ninyo, maaring ganon ang ganap dito for some of you. So, what else for Taurus? We have 9 of Pentacles, beautiful, financial comfort talaga, Taurus, yan ang may experience na ninyo ngayon, with the Empress energy, prosperity and abundance, financial success, ito talaga, sinasabi din ni 9 of Pentacles na may wealth, you will be surrounded with wealth, you are going to be surrounded with prosperity and abundance around this time. This is the time of bounty, para sa inyo, Taurus, kasi maaaring meron na kayong parating dito na maaaring nag-e-expect na kayo ng return of investment. Maaaring may ine-expect kayo na fruit of your labor na makukuha nyo na sa ngayon. Maaaring ganon, Maaaring malaking bonus din yan, pay raise. Maaaring mabigyan kayo ng pagle-level up din, promotion, pagle-level up ng posisyon ninyo sa trabaho. Pag nag-level up ang posisyon, nagle-level up din ang sweldo. Kaya maaaring ito yon, Maaaring ito na yung parating sa inyo, Taurus. And lahat ng yan, ng mga bagay na yan, will bring you financial comfort, Your financial success na matatamasa ninyo ngayon, mararanasan nyo na din ang comfort, pagdating sa kaperahan. Kaya yun ang maaring magbabago, Yun ang maaring magbabago sa sitwasyon ninyo, yung inyong sitwasyon pang kaperahan at yung source of your income, Taurus. So, good luck to that. We have 10 of Wands. Yan. So, 10s represents endings and beginnings. So, with the change and new beginning energy, sabay-sabay, sama-sama talaga, ang energy ninyo na malaki yung binibigay na sa inyo, heads up, na meron ng magbabago, Taurus, sa buhay ninyo. Things will not always be the same sa buhay ninyo sa ngayon kasi changes are coming in, The energy of change is in your horizon sa ngayon, kaya most likely, karamihan sa inyo, Taurus, magbabago na talaga ang sitwasyon pang kaperahan, So, this could be burden
pagdating sa sitwasyon ninyo pang kaperahan. Yun ang akin napipick up dito na maaring ito na yung matatapos na. The difficult situation is ending, no? Yung difficult times ninyo is ending pagdating sa pangkaperahan. Maaring in the past, bigat na bigat kayo sa problema ninyo na related sa inyong trabaho, related sa inyong karera, related sa inyong negosyo, sa inyong pangkaperahan, sa pagbabudget. But now, that is coming to an end, no? It's coming to an end. Tatapusin nyo na yan, paghihirap na yan, dahil dito sa mga blessings na parating sa inyo, no? This could also be burden, emotional burden, no? Maaring bigat na din kayo sa nararamdaman ninyo. Maaring yan ay related din sa inyong relationship naman, no? In the past. At maaring pagod na kayo sa kakabitbit ng resentments, ng emotional baggages ninyo, emotional wounds. And ngayon, maybe you're realizing na tama na, enough is enough. Wala naman na naitutulong sa akin ito, diba? Kaya might as well let it go. Nang sa gayon, maka-move on na ako, diba? Kasi the more na may bagahe tayo sa dibdib, may bagahe tayo from the past, hindi tayo makakausad ng maayos, hindi tayo makaka-move on sa buhay natin para maabot natin ang mga gusto nating maabot, because there will always something na nagpapabigat sa atin. So maaring ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo na once na na-let go nyo na yung mga bagahe ninyo from the past, tignan ninyo, gagaan kayo, gagaan ang dibdib ninyo, ang isip ninyo, gagaan ang mga ang buhay-buhay ninyo, no? Because you will be liberating yourself from these burdens. At wala na kayong may isip na something at the back of your head na kailangan pa ninyong i-consider kung ang masasabi ng ibang tao, ng mga tao na nakadulot ng sama ng loob sa inyo. Yung mga ganon, you will be feeling free, no, Taurus? And you would be able to fly high kasi magaan na kayo, diba? Maaalis na ang nagpapabigat sa buhay ninyo. Kaya you will be feeling free and you can fly high freely and you can soar high and you will be successful. So, good luck, Taurus, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.